May tanong sa akin. Good morning po, Boss Rai. Tanong ko po, ano po ang ibig sabihin ng MTC? Kasi po may nag-message sa akin, ginawa na daw nila sa barangay po yung nararapat na gawin, kaya ituloy na daw po nila ang kaso laban sa akin sa MTC. Ano po ba yung MTC? Nagkautang po kasi ako sa online lending, 500 pesos at na-disburse po sa akin 280. Di ko po nagawa na mabayaran kasi po nawala yung apps nila sa Play Store at ayaw din po mag-open ng apps nila. Panay pananakot po kasi ang ginagawa po sa akin. Noong last time, ang sabi po nasa barangay na sila at sumama daw ho ako ng maayos para daw ho walang problema. Nag-antay po ako. Wala naman pong dumating para sa personal ko na din maibalik yung 280 na nakuha ko. Ano po ba pwede kong gawin? Salamat po, Orit. Napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ito po ang ginagawa lagi ng mga ola, no? Yung mga pananakot, no? Tungkol po, no? Sa paghahabla. Kagaya niyan, yung mga terminology na hindi ho pangkaraniwan sa atin, yan lang ho lagi nilang sinasabi. Dito po sa video natin, alamin po natin kung ano itong mga to. Ano po? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil, sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, ang tanong nyo nga po is, ano ba ang ibig sabihin ng MTC? Okay, ang MTC po kasi, ito po is yung first level court po natin. Ang ibig sabihin po niyan is Municipal Trial Court. Okay? Ito po is yung mga munisipalidad na nasa labas po ng Metro Manila. Actually, marami pa po yan. Meron pa po yung Metropolitan Trial Court. Okay? May Municipal Trial Court in cities. Tapos may Municipal Circuit Trial Court. Okay? Yung mga kaso na binibistay po dito is yung mga criminal cases na mga 6 years and below. No, yung mga magiging imprisonment o parusa. Tapos mga civil cases po na ang halaga is hanggang 2 million. Tapos po yung mga special na na mga cases kagaya po ng small claims. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng MTC. Okay? Municipal Trial Court. Okay? So, himayin nating maigi po yung katanungan ha. Tapos ito po ang sabi, ginawa na raw po yung yung sa barangay yung mga nararapat gawin at itutuloy na lang daw po sa MTC. Okay, ito lang po linawin natin. Pagka po yan is juridical entity, meaning kumpanya, organisasyon, okay, rehistrado po sa SEC, no? Talagang organisasyon siyang lehitimo. Okay? Hindi na ho yan, no? Pinadadaan pa sa barangay kasi po may kakayanan yan na maghablan diretso. Okay, ang mga dumadaan po sa barangay is yung mga usapin po ng mga nasasakop ng isang municipality or isang city. Okay? At individual na lamang po. Pagka mga ganyang organisasyon or kumpanya, hindi na huyan na sa kanila. Okay, may ruling po diyan o merong memorandum po diyan ang Supreme Court. Okay? Na-discuss na rin po natin yan before, pakibalikan na lang po yung mga video. And syempre, pagka po naman yan illegal, lalong hindi yan pinapansin sa sa barangay. Kasi sila naman, hindi naman talaga sila juridical entity. Okay? Kasi illegal nga sila eh. Wala silang rehistro. Ano ipapakita sa inyo? Di po ba? Yan ho ang mahirap dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. No? Kung ano na lang ang masabi para matakot kayo, ayan, ilalagay. Kagaya yan, wala namang katuturan yan. Di po ba? O, isa pa po. Ang sabi nyo nga po, nakahiram ho kayo ng 500 pesos. Pero, 280 lamang po ang na-disburse sa inyo. O, tingnan nyo. Di ba?
Meron tayong ceiling on interest rate. Napakaliwanag po sa ceiling on interest rate na pag ang nahiram po ninyo is 10,000 pababa. Ang total po kabuang interest po is 12% lamang po. Tingnan nyo, binawas sa inyo. Almost 50% po. So, ibig sabihin, illegal na yan. Tsaka po, ang nakalagay sa ceiling on interest rate is 6% po is yung sa nominal. So, meaning, 6% na lamang po dapat yung sa processing fee. Bakit sila? Almost 50%. Diba? So, sila na lang po sila na lang ang nabuhay. Diba? Tsaka, kayo na rin po ang nagsabi. Diba? Hindi gumagana yung apps nila. O, paano kayo magbabayad? Diba? Kalimitan ng mga bugok at abusadong online lending apps, doon sa apps nila, kailangan mong i-click, diba? Para kayo ay makapagbayad. Yun ang mahirap sa mga yan. Tapos, nung hinahanap nyo po sa Play Store, wala din. Paano natin babayaran yan? Di po ba? Tapos, pag tinawagan po natin sa customer service nila, walang sumasagot. Di kaya, pag tinawagan naman natin yung number na pinantatawag sa atin, wala rin sumasagot. I-email man natin, walang sumasagot. Saan tayo lulugar? Di po ba? Yan ang mahirap sa mga yan. Kasi nga, dahil illegal lang ginagawa, ayan, tinanggal po sa lahat ng mga apps market. Ayan. Di ba? Wala na sa Play Store. So, ibig sabihin kasi yan, na-flag yan. May mga illegal na ginawa yan. Di ba? So, ayan, tinanggal sila ngayon. Paano kayo ngayon magbabayad? Ang sa akin po, may sasuggest ko is itabi nyo muna yung inyong pera. Ngayon, kung talagang merong magpupunta sa inyong representante nila na mapapatunayan nyo po na sila po ay empleyado nun or connected talaga sa kumpanya na yon, or kung papayag silang pumunta sa kumpanya nila, diba? Para magbayad, ganun po ang gawin natin. Kasi kung kagaya niyan, hindi nyo naman mabuksan yung apps at wala na yung apps, paano kayo magbabayad? Or not unless bumalik yan sa mga app store, 'di ba? Or app market at ma-download niyo ulit, doon pwede kayong magbayad. Pero syempre, ang babayaran niyo lamang po is kung magkano dapat yung naka-due sa inyo. Ngayon, ito po tip. Kung yan po illegal, yung 280 na lang ang bayaran po ninyo. Or kung magkano yung dinisburse. Pero kung yan po ay legitimate, pero I doubt po na na legitimate yan kasi kung yan po'y legitimate na na OLA, ibig sabihin, rehistrado, sa tingin ko, hindi aalisin sa mga apps market yan. Diba? Pero kung yan ay legitimate, ulitin ko po, makipag-usap po tayo. Makipag-ugnayan tayo. Dapat yan, kausapin kayo sa tamang pamamaraan. Dapat yan, meron silang mga payment options or payment plan na mailatag po sa inyo. Pagka po kayo hinaras, kinakikipag-usap na kayo, isang tabi nyo. Di pa? Kasi importante po dito is yung ating mental health. Hindi dapat yan nasisira. Kasi tingnan nyo pagka po yan ang naapektuhan, ay apektado po lahat. Paano po yung mga tao, di ba, na umaasa po sa atin? Yung mga anak po natin. Di po ba? Hindi dapat yan Maling-mali yung ginagawa nilang pamamaraan po ng kanilang paniningil ko. Kasi hindi naman sila naniningil Nang-aabuso sila. Yan po ang totoo. Ngayon, tapos meron sabi nyo na pananakot. Ito nakakaano rito. Ito talaga yung topic natin Ang sabi, sumama na lang daw kayo, nasa barangay daw sila, sumama kayo ng maayos. Pero nung pinuntahan nyo, wala naman dumating. Diba, inaantay nyo nga kanyo para personal nyo nang maibigay yung 280 pesos na dinisburse sa inyo. Nakita nyo? Diba? So, ibig sabihin, pananakot lamang po ito. Kagaya po na sinabi ko kanina, kung yan po ay legitimate, lehitimo, rehistradong OLA, makipag-ugnayan po tayo. Makipag-usap. Okay? Ngayon, kung kayo po'y babalagbagin, wawalang yain pa rin, ay isang tabi nyo. Diba? Hindi hindi tama na tayo po ay magkaroon ng anxiety depression sa kanila. Ngayon, kung yan po illegal, wala po sa recorded online lending platform, well, bayaran nyo na lamang po kung ano po yung dinisburse sa inyo kung available na po yung inyong pagbabayaran. Okay nga po pala, yung pong recorded online lending platform ay na-lift na po yung memorandum 2 days ago.
So, inaantay na lang po natin yung IRR nila kung paano po yan ipapatupad. Okay? Alam ko po, may mga nabago na po doon, no? At isa po yun sa isa, i-discuss po natin pag lumabas na po yung IRR. Okay, ulitin ko po, huwag nyo pong konsumihin ang sarili po ninyo. Okay? Kung available na yung apps nila, bayaran nyo po. Okay? Kagaya po na sinabi ko, balikan nyo na lang po yung sinabi ko kanina. At, syempre po, huwag natin palalampasin to. Kailangan i-complain natin sila. Kung yan po, no, is under po ng SEC, sa SEC nyo po i-complain. Kung sa BSP naman, sa BSP. Tapos, pagka syempre, isiniwalat or tinawagan yung ating mga nasa phone list or nasa phone book, National Privacy Commission, PNP, NBI, PAOK, tsaka po ang CICC. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede nating lapitan para po tayo ay matulungan. Ngayon, pagka yan po ay na-raid, puntahan po natin at sampahan po natin ng kaukulang kaso. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.